wherever you are, kung nasaan man kayo dito sa mundo naroon ngayon. Dito sa amin ngayon is morning, Friday morning. So sa umagang ito, kumusta na ba kayo mga Kamix Vlogs? Ako ito ako ngayon gagawa ng creamy leche flan. Buo. Buo. Nagtataka kayo bakit buo? Kasi sa gagawin natin ito ay hindi natin isi-separate yung dilaw sa puti. So meaning buo is wala tayong ihihiwalay na itlog. Pagsamahin natin siya sa isang lutuan, okay? Kasi usually kasi ang niluluto na leche flan is siniseparate yung dilaw at saka yung puti. So sa puntong ito, pagsamahin natin siya, i-try natin. Gagawa tayo ng yummy, creamy leche flan. Okay, so papakita ko po sa inyo ang aking mga ingredients. Mayroon tayo ditong 10 itlog, malalaki. And then mayroon tayong evaporated Alaska. Kulay dilaw yung ating Alaska evaporated creamer. And then we have Alaska condensed milk. Yung dilaw ang pipiliin natin once magawa tayo ng buo para lumabas talaga ang result, no? And then syempre hindi nawawala yung ating kalamansi para mag-balance ang ating tamis. And then syempre ang asukal hindi ko na sinama dyan. So let's go, gawin na natin. Okay, dito start na tayo. 10 egg po itong ginamit ko. Medium. Kumusta na ang mga whitey natin mga Kamix Vlogs? Mag-upload lamang tayo ng mag-upload at mag-live paminsan-minsan para hindi nawawala ang ating watch hour. Itong gagawin natin ay pwede rin itong pang negosyo, pang topping sa ice cream, mga ganon. Ay, sorry, nahulog. Pero malinis naman yan. Okay, at i-mix na natin siya. Haluin lamang nating mabuti para mag-mix well ang ating itlog. Kailangan matuto tayong gumawa ng mga kakanin para sa mahal ba naman ang bilihin ngayon. Pwede natin siyang pang negosyo or pwede na rin tayo na lang ang magluto para ihanda natin sa birthday, Pasko at New Year, o diba? And then ang ating evaporated milk. Yan. 360 ml po yung ginamit ko sa evaporated milk. Dilaw lamang po. Usually sa mga nakikita ko sa gumagawa ng leche flan na buo ang itlog, ay dilaw talaga na Alaska yung ginagamit nila. Next, isusunod na natin ang ating condensed milk. Alaska condensed milk. Dilaw rin yung Alaska kasi may dalawang kulay yata yung Alaska. Dilaw at saka green. So, dilaw yung pinili natin. And then, anuhin lang natin ng kutsara kasi sa mahal ba naman ang bilihin ngayon. Kasama ito sa pagbili. Yung mga nakadikit sa lata. Marami pa siya, oh. So, ayan. Haluin ulit natin.
And then, lagyan natin ng, naglalagay po ako ng kalamansi para pang-alis ng lansa. Dagdag din ito pang-alis ng lansa. So, haluin lang natin. Maglagay din tayo ng 1 kutsara na vanilla extract, pampabango. And then mix well. Haluin lang natin mabuti para mag-well combine po siya. And then sa puntong ito ay sasalain po natin siya para hindi masama yung namumuo. Ay. Ibalik natin. Medyo natilapon siya. Okay, sa puntong ito ay isala na natin ang ating itlog para hindi masama yung namumuo. As you can see, ayan yung mga white egg. So, hindi natin siya isasama. Salain pa natin siya ng pang-dalawang sala na po ito to make sure na wala nang nasamang mga buo-buo. So, ayan, okay na po siya. Wala nang buo na mumuo. So, ayan na po ang ating na-mix na itlog, condense at ibap. So, sit aside po natin siya. So, ngayon sa puntong ito, maglalagay na po tayo ng asukal sa ating lanera. Maliliit po yung nabili kong lanera. Ayan. So, lalagyan ko po siya ng tag 1 spoon sugar. Para itunaw po natin mamaya. Maybe too much yung 1 spoon kasi maliit lang siya. So, ayan, tutunawin po natin siya sa mahinang apoy. So, ayan, tutunawin na po natin ang ating asukal sa mahina lang na apoy. Kasi pag nilakasan natin yan, masusunog ang ating asukal. So, dito naman sa pagtutunaw ay gagamit po tayo ng tong. Kasi mainit po siya. Gamitan nyo lang po ng tong or yung pang ano sa kamay. Galaw-galawin lang natin para mahalo yung ating asukal.
Ayan, tunaw na po siya. And then another one. So, ganyan lang po ang pagtunaw actually. Mainit po talaga siya kaya kailangan ingatan natin. Sobrang mahina lang ang apoy kasi masusunog kasi siya eh. Ayan, unti-unti na siyang natutunaw. So, galaw-galawin lang talaga natin para hindi siya masusunog. Kasi kung i-steady natin siya, susunog po siya. Umapo yung bagong bili ko kasi ito. Hindi ko pala natanggal yung price niya sa ilalim. So, ayan, natutunaw na po siya. Then, another one. Maliliit yung nabili ko. Actually, may nabili na ako una. Malaki. Dinagdagan ko kasi. Parang nakyutan kasi ako dito. Pero tamang-tama ito sa... Kasi syempre, in every sizes may price yan, di ba? So, tama lang yan. Maybe little bit low price pag bininta na natin ng ganito kalaki. Para hindi naman masyadong mabigatan yung customer natin. Pag malaki kasi masyado, malaki din yung price. Yung pag maliit, di konti lang din yung presyo, di ba? So, mga optional ang sizes. So, imbis na bibili tayo para pang dessert natin sa Pasko, tayo na lang yung gagawa. So, we need to know, we need to study how to cook dessert sa mga ganito. Kasi hindi na siya kailangang i-oven eh. Ang leche plan kasi, hindi na kailangang i-oven. So, pwede kaya-kaya natin gawin. Tsaka konti lang yung mga ingredients niya. So, ayan na po. Ngayon, maglalagay na po tayo ng ating gagawing leche plan. So, tinakal ko lang para hindi sumobra. Ayan. Tag 1 cup lang siya para hindi po siya sumobra. Kasi ang cute kasi ng ang cute ng lanera ko. Kala ko kasi siya malaki na siya. So, ayan, tag 1 cup lang po ang ilalagay natin. And then, tatakpan natin siya ng fuel 1 by 1 para hindi siya matapong paglagay natin sa steamer. Tatakpan natin siya ng fuel. Ang tutok ko nito para hindi matapon. So, ngayon ilalagay na natin siya sa ating steamer. So, habang ginagawa natin ang mixing ay nag-ready na ako dito ng steamer. Pinakulo ko na siya kanina para madali na lang siya uminit.
So, ayan, ilalagay na po natin. Hopefully, magkasya silang tatlo. Kasi ang cutie-cutie ng aking stinner. Ayan. Tamang-tama lang siya sa aking steamer dahil maliliit siya. So, tatakpan na natin. Tapos, paandarin na natin yung ating apoy sa mahinang ano lamang. So, hihinaan lang natin ang ating apoy. Ayan, ganyan lang siya kahina para maluto siya ng maayos at masarap at maging creamy ang ating lychee flan. Okay, abangan po natin later mga ka-mix vlog ang resulta ng ating niluluto. Chichik na po natin. So, sa puntong ito, luto na ang ating lychee flan. Check na po natin siya kung okay na. So, ayan ang ating lychee flan. Check na natin siya. Ayan, luto na siya. So, aahonin na natin siya. So, ayan na po ang ating lychee flan. Check na natin. Bubuksan na natin siya. Bubuksan na po natin. So, ayan. Check na po natin ang result ng ating lychee flan. Init. Wow! You see? Mas masarap siya pag malamig na to. Tikman nga natin. Creamy. Creamy siya. Sarap. Success ang aking lychee flan. Thank you for watching and thank you for viewing. Giponong Mix Vlogs. Bye-bye. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and follow my YouTube channel, Giponong Mix Vlogs.